Hi guys, hi. Welcome back again to my vlog. I'm glad to see you back here on my channel. So yeah, thank you guys. Thank you for keeping things straight. And um, one sec. Yeah, thank you for always supporting me. Um, I'm really glad of how this week had turned out. So this is probably my ninth vlog. Yeah, I think it's a ninth vlog. I'm confused a little bit sometimes because, of course, medyo confusing pagda-track kasi meron din akong mga few videos na gustong i-insert. And those are actually something na nilagay ko, or ginawa ko para mai-insert ko in case na let's say, katulad kahapon, hindi ako nakapag-video, kasi maulan, so hindi ako makalabas. Sa loob naman ng bahay wala akong masyadong um magawa, at saka, at this point kasi paano na rin kami, pa-move out na rin kami. So, um, iniisip ko magvi-video ako ng pagpa-pack, pero wala pa rin ako sa stage um, na, gusto ko i-video yung pagpa-pack. Medyo, ah, an ah, ang dami rin lang din talaga ng complication, ng nuances na hindi rin talaga ako video sa bahay. So, yeah, that's it. And kung lalabas naman ako medyo umuulan, um, so yun, hindi ako video ng maayos kahapon. Good thing, yung previous na video ko naputol siya, gawa ng dahon na nagta-touch dun sa screen ng phone. So, nahati sa dalawa yung video. So, I decided na i-upload na lang yung yung kasunod na video as a video for the other day. So, I think I had to clarify. So meron naman din akong video na isa pa na hindi ko pa rin na-upload. But the thing is, ah, ano pa rin, everyday pa rin ako nagvo-vlog. Um meron akong hindi rin gustong may little bit maiksi lang na, kahapon tinry ko. Siguro ita-try ko na lang sa ano, kasi plan ko rin magkaroon ng video about bloopers, eh. So yun, um, most likely, um, the format that we will have in the future is not necessarily, um one video per day. Siguro may mga days na I have to do multiple videos para if in case, let's say, magkasakit ako ta's hindi ko talaga magawa, um, I would like to video din siguro kapag may sakit ako. Pero hindi 'yun ano, eh, hindi 'yun something na puwede kong i-decide ngayon. Let's say nagka-lagnat or something, hindi hindi naman sa gusto kong magkasakit, pero normal lang sa tao na darating talaga yung point, darating talaga yung, one day in a year na possibly, may trangkaso, something like that. So, hindi naman tayo perfect, and, human lang din tayo. So, as it happens to every human, so definitely mangyayari rin yun sa ano, sa sitwasyon ko. And most likely, darating talaga yung point na parang ayaw ko mag-video, during that day. So I would still try to upload, a video, and I would still try to upload every day kasi ang habol natin is yung algorithm na yung effect ng magkakaroon ng video upload every day. So yun talaga yung sistema
na hinahabol natin, not necessarily, kung ano yung result ng everyday na nag ah, nagvi-video ka, kundi everyday na may ina-upload kang video. So, may mga times na siguro magagawa rin ako ng multiple videos in a day para lang, i-reserve ko yung ano, yung topic, uh, for the other video para if in case nga na gano'n mayroong let's say magkaroon ng aberya, magkaroon ng problema, hindi ako makapag-video for a day, meron akong reserba na ano, na puwedeng i-video and, yun as I'm telling you guys nga about, burnout before. So, this is something that we have to always put into consideration. So, that includes, yung mga gustong mag-ano talaga magseryoso talaga sa pagvo-vlog and this is not just yung mga everyday na vlog. This is not just, yung mga lifestyle vlog, but even if, specific contents, even if it's educational vlog, nagtuturo kayo, mayroon kayong, specific topic na dini-discuss. So, regardless, even if mga skits, so, dumarating talaga yung time na, nakakaramdam talaga ng burnout, nauumay talaga sa ginagawa. So, that's normal. That's part of the expectation that we have to set. Meron talaga dapat na expectation na at this point, papunta niyo sa growth niyo, pataas. Meron talagang stage diyan, may point talaga na makaka-experience kayo ng, ng burnout. So yun nga pala, by the way, I'm also trying to experiment on the way that I'm vlogging, on the style. From time to time, magkakaroon ng mga different angles, different things that I'm trying to do. But for now, wala pa talagang definite na day kung kailan ako magta-try talaga na mag-edit ng mga videos. Edit kasi is not my strong suit. Um, and also at the same time, kapag early on pa lang, as I mentioned before, na-encourage ko na yung pag-e-edit sa mga taong susubaybay sa ginagawa natin. So, like right now, pang ano pa lang, pang 9, most likely ito is yung 9th na vlog ko. So, gano'n ba dapat yung expectation, 'di ba? Gano'n ba yung ise-set ko na expectation sa mga tao na dapat heavy edit na talaga? So, hindi. So, hindi natin 'yun gagawin. Even, as I mentioned nga before, na even yung mga pagbo-boost, even if it's sa network, pagpapatulong sa mga network ko na tulungan nila ako, ipa-shoutout nila ako sa ano, sa sa mga page nila, sa mga, vlogs din nila. So, hindi pa natin 'yung ginagawa kasi, hindi naman lahat ng gustong mag-vlog is, ah, mayroon na talagang ano, mayroon na talagang network din na tutulong sa kanila, 'di ba? So, we have to, do everything from scratch. Now, I'm just tapping on the ano, on yung mga basic na, knowledge na alam ko ng gawin. Right now, if you could see my thumbnails, so dun pa lang tayo nag-start. Hindi pa ako gumagawa ng thumbnails before, pero siyempre may experience na rin ako sa pag-a-outline, sa pagpa-plot ng mga, ng mga, what we call key visual yung tawag namin sa ano, sa work, sa business. So, key visuals is basically, mga visuals na pino-post sa Facebook, sa Instagram, basta kahit, majority mga visuals, mga nakikita na static, ibig sabihin walang movement. So, hindi video, um, ah, hin considered din ng ano, GIF or GIF, pero, yung GIF.
'yun. Pero hindi siya, I think hindi siya key visuals per se. Um Normally, when we talk about KV, so yeah, let's call it KV. We just call it KV, as an acronym or as a nickname for key visuals. So when it comes to KV logos, yun, medyo may ano na ako, may experience na ako sa paggagawa ng mga ganun. I've been doing that for sometimes, not necessarily professionally, but basically sa mga things na ginagawa ko na before sa mga projects na, sa mga personal projects na ginagawa ko or sa mga sarili kong post sa profile picture ko. So yung mga gano'n, ako na yung gumagawa ng mga KV. So right now, yun, ginagamit ko lang yung alam ko dun para sa thumbnail. So, 'yun, medyo ilan na rin yung nagtanong about sa mga ginagamit ko sa ano, sa thumbnail ko. So, basically I have, subscribed to Pro na Canva. So, Canva lang 'yan, pero gamit na gamit 'yun. Sobrang gamit na gamit yung Pro na version. Um, yeah, 'yun. Ano lang naman siya, mura lang din, halos 400 per month. Yung gano'n, and, the thing is, kapag magpapagawa ka ng isang logo pa lang, pangit na logo pa lang nasa 500 na. So, ako naman, minsan gumagawa talaga ako ng mga key visual din para sa work. Personally, since may mga akong stuff, may akong project, so nagagamit ko rin siya, sometimes sa pitch deck, sometimes, sa mga presentation na ginagawa ko. So basically, or sa mga meme na ginagawa. So basically, yung mga gano'n, kung kukuha pa ako ng tao para gumawa nun, kung kahit pa magbayad ako ng baratan talaga, 300, 500 gano'n. So aabutin din ako ng mga gano'n din every month. At saka ano lang yun, eh, parang um, 2 Starbucks na coffee lang yun. Um, Halos konti lang i-a-add mo sa Netflix subscription, sa Spotify, subscription. So, halos gano'n na rin. Um, 4 na Max Mango lang yun, and usually mas marami pang Max Mango yung nakakain ko or ano ba yun, na nako-consume ko, um, every month. So basically, um, ah, para sa'kin worth it na yung gano'n. And, you will find it worth it din kapag ano, kapag, ginagamit niyo naman din talaga. Um, if you're doing a serious ano talaga, serious effort talaga sa vlogging, I would recommend that you invest. First, yun nga, sa thumbnails. Later on, siyempre yung production natin, yung editing natin, usually kasi may mga bayad din yung mga software na gano'n. So kapag i i-a-upgrade na natin yung ano, yung editing natin. So most likely subscribe din ako sa mga gano'n, or kapag nag-earn na sa video sa YouTube, then definitely kailangan talagang mag-subscribe din, or mag-invest din talaga further sa mga gano'n. Um, but for now, it's not really a priority. I would say, editing, shouldn't be your priority rin. May editing din sa phone actually, hindi ko lang ginagamit. May mga phone na meron ng magandang editing, application talaga, or I mean, not Google app, not the app na dina-download niyo sa App Store, but yung camera mismo, yung app na, camera, parang may mga feature siya, may mga option siya, usually sa ibang phone, para makapag-edit kayo ng maayos. And yun, ine-explore ko rin yun. Pero yun, since it would take time talaga to further edit yung mga video, so hindi ko talaga siya pina-priority.
Yung pag-e-edit ko ng mga ano, ng mga thumbnails, since familiar na ako sa gano'n and anything kasi na may art, usually may level of familiarity na ako kasi, forte ko talaga 'yun, eh. So nagpe-paint ako na, gumagawa ako ng ano rin ng music, ng rap, ng beats na, nag-sculpt din ako, nagsa-shape ako ng, nagsa-shape ako ng or nag-sculpt ako ng wood and not professionally, by hobby lang ng mga clay, ng, yung pagdo-drawing ko, nag-sketch din ako, nag-i-illustrate ako. So, hindi lang siya basta painting, o maraming levels ng ano, ng pagdo-drawing, pagpe-paint, gano'n. So, tina-try ko rin iba't ibang medium. Siguro, pinaka-familiar ko is graphic illustration, yung parang comics, gano'n. So, andun na ako sa level na puwede ko talaga siyang pagkakitaan. Though hindi ko siya ginagawang priority, parang I want it to be something that I at home with, hobby, something that I love na hindi ko gagawing ano, for now hindi ko naiisip na gawin siyang, pagkakaperahan. So, kasi marami pa namang ibang option na pagkakaperahan. Ayokong i-push yung, sarili ko na mabu-burn out ako from something that I really, 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 really love. So yun, ano ko kasi yun, eh, sobrang gusto ko kasi yun I've been drawing stuff na since, I can't remember, ano na, kinder pa lang ata or nasa daycare pa lang, preschool pa lang. Talagang nagdo-drawing na ako, eh. So, yun talaga yung skill siguro first skill ko talaga ever, after, kung magkamuwang sa buhay. Yun, anyway, with that in mind, um, yun, actually wala akong masyadong topic na gustong i-discuss ngayon. Kasi I really want to keep the conversation short then. I recently had, several videos na rin na masyadong mahaba which is, um, way, way, way longer than the target na gusto kong gawin. So right now, ayun, we'll try to make this short. Hopefully 5 minutes more or, uh yeah, 5 to 8 minutes more maybe. Um, uh, Going back sa ano, sa thumbnail game. So yun, um, hmm, yung thumbnail, um, kung makikita niyo yun yung tina-try kong i-improve ngayon. So, from that, uh, it's not an experimentation na, eh. Part of it siyempre, a lot of our, interaction, a lot of our uploads will compose of several different experimentations. So, hindi laging ano, kumbaga hindi laging basta mag-upload lang ng vlog. So marami yung mga components as I said before, pag-aaralan yung mga components, pag-aaralan yung mga elements ng, vlogging and hopefully by the end of the year mahanap ko yung sarili kong style. So may mga idea na ako, actually researching. I was researching this week then, during the, behind the scenes. So so, may nakita na akong specific na gusto kong, mag-embody talaga ng style na gusto kong gawin. And, if you would notice, so yung mga ano, yung mga, vlogger na kilala mo, nakilala niyo, siyempre, andiyan yung mga nagpa-prank, andiyan yung mga, comedy yung style or mga kulitan, mga skit, yung mga gano'n.
I want to do something different. Um, actually always had been ang business strategy ko lagi is to do premium, to do premium stuff. So, diniscuss ko na rin 'to sa best friend ko na na partner ko dun sa clothing line. Now we just don't want to enter a market na saturated na ng maraming, tao na ginagawa na ng iba. Usually, dun sa medyo premium, medyo may style, may sense, usually may, involved na passion, may involved na, a little more love, mas maraming amor sa ginagawa namin, yung gano'n. And, more leaning into style, and yun din yung gusto kong gawin na na hindi naman sa parang mga tutorial lang na, 10 tips how to ganito, ganito, or, how to, let's say tips, 5 tips how to improve your business, hindi gano'n. Hindi yung mga, numbered points na pagpasok mo sa video, um, may discuss sila na number 1, number 2, number 3, yung mga gano'n. Definitely hindi tutorial, um, hindi rin yung mga existing na nakikita niyo na. Um, ang naisip ko is something that merges, business, career, basta anything that has to do with ano, finances, business, career, and then and then something that has to do with lifestyle. Day to day pa rin, pero more naka-lean on sa, sa growth, sa financial growth, sa wealth, yung gano'n. Um, kasi ang target ko talagang ads is yung mga, or ang target ko monetization is yung medyo premium. So sa YouTube kasi dalawa yung ano, dalawa yung actually, siyempre sa context natin, tatlo. So may international at saka may local. So 'pag dire-diretsong English siyempre, usually puwede mo yang ipasok sa international, eh. Tapos, yung local siyempre, mas mababa ang rate nun. Kasi, kasi siyempre, mas geographically, mas maliit yung ano, eh, mas maliit yung reach, eh. Kahit yung mga mag-a-ads sa video mo, maliit din yung reach nila, hindi global siyempre. Um, sa local naman um, meron pang mga regular lang, pangmasa, and meron ding premium. So, yung premium yun yung mga nasa business, yung mga nasa investing, yung gano'n. So, usually ang mga ads nun mga financing, mga platform for, investments, yung mga gano'n. So, different yung bayaran dun, different yung, um, yung earnings dun in comparison with, the likes of those who are just, publishing content for general audience. So, mayroon akong, mga pinapanood, sinusubaybayan ng mga TV shows, which um, I think are good, TV shows na wala pang parang mga counterpart sa YouTube, sa vlogging. One of those is a Scandal US. So it's basically something that has to do with, buhay ng attorney na ang mga client niya is, mga nasa politics sa US. Attorney and ano rin, problem solver din. So basically nagso-solve siya ng mga legal issues, and minsan yung mga behind legal pa, mga illegal din na mga stuff na nangyayari, behind the scenes sa politics, sa Hollywood. So, yun yung niya, which is very, very ano, very specific na TV shows na konti lang yung makaka-relate. Meron ding Power, which is, more on business,
Um, Actually may mga illegal talaga, drug dealing, yung mga gano'n, and, um, and doing business, laundering gano'n, um, doing, other business, or parang the plot of the story is just he 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 got involved with ano, with, drug dealing, tapos naging okey na yung buhay. So, ngayon nagta-try siyang mag-exit na sa drug dealing, tapos pumupunta na siya sa mga legitimate business. So, yun, um, another thing, hmm, is Suits, which is about ano naman, about mga lawyers naman. So, lawyer firm about lawyers, um Hmm. Mostly ano lang, eh, mga boring stuff. Pero yung lifestyle siyempre sinamahan hindi lang kasi siya parang hindi lang puro hearing yung gano'n. Hindi lang puro yung power, hindi lang puro drug dealing. Merong story, merong mga, narrative behind that, yung mga buhay ng mga tao, yung gano'n na na-involved dun sa mga ano na yun, sa mga work na yun, kind of work, line of work na yun, um, na naging ano naging, attractive din talaga, nasubaybayan. And one thing I like is Billions. So yun naman is about hedge fund. So, medyo investment heavy na siya. And more on mga power moves talaga sa ano, sa, sa investing, sa financial world. So yun, um, the thing is hindi lang naman sa technicalities. Actually walang masyadong technicality, wala silang tinuturo on how to do this and that. Parang, more on sinusubaybayan ko siya, and I think sinusubaybayan din siya ng ibang tao dahil sa mga, strategy, of course for inspiration, nakakapag-boost talaga, nakakapag-pump up talaga ng ano, ng ng adrenaline, siyempre nakapag-increase ng dopamine din, because, yu yung mga challenges na meron sila. So, gusto ko rin, na somehow ma-emulate yung gano'n na ano, um, gano'n na theme na ako nagta-try ako mag-build ng business na beyond dito sa Quezon, beyond dito sa town namin, na gusto ko mag-build ng business outs outside ng town. So, first and foremost, yung, beard grower na business ko, gusto kong i-build, sa Philippines. Yung NFT project ko at saka yung isa pa, yung nasa fintech, bale ano siya, eh, about sa tseke. So sa banking, mga bank yung client. So medyo malaking, project, yung dalawa na yun, NFT and bank, which is, gusto ko rin siyang i-build, um, outside ng Philippines. So yung mga gano'n, and actually meron pang iba, eh. Pero for now yun yung, ah, ina kailangan kong kailangan kong asikasuhin within this quarter. And, most likely, siyempre dire-diretso pa rin 'yun, hanggang end of the year, and, moving forward hanggang forever na sana, 'di ba? Pero 'yun, as I build it, gusto ko rin talagang maging part kayo, hindi lang nung day-to-day life ko. Eto, yung pumupunta ako dito, but soon enough, um kapag kaya ko ng kumuha ng tao na susunod sa'kin every time, every day, para i-video yung mga nangyayari, yung mga ginagawa ko, yung kung papaano ko, gawin yung mga project, kung papaano namin i-execute yung mga strategy, yung mga plan. I was hoping na makakasama din kayo, pero ayoko mag-start by then kasi, kung ginagawa ko yun tapos ilan lang yung nag-a-upload, I mean ilan lang yung nagfo-follow, nagsu-subscribe sa'kin by that time,
medyo baka hindi ako maging interested kasi sobrang busy na ako nung time na yun. Parang 5 times, 10 times na mas busy pa sa current, status ko ngayon. So, right now, even if busy na rin ngayon, I want to build, with you guys. I want you guys to be part of something big, of something that I'm doing. Even if hindi maging successful, yung vlogging right now sa trajectory ngayon, 17 ata yung subscriber ko. So, by the end of the month, maybe, 30, double that, or ne sabihin na natin halos two per day. Kasi, um, kasi 2 point something, kasi ano pa lang, 9 days pa lang, 'di ba? And we got 17, so dapat 18 na. So, actually wala pa palang 2. So, sabihin na natin approximate or an average 2. So, by the end of the year, 700 plus lang. That's okay with me, that's acceptable with me. Pero I'm hoping to, have even, better, eh. So kahit sabihin natin na conservative na 1,000 by the end of the year. So, at least by then hindi ako mag-uumpisa sa 1, na 'pag plinug-in ko yung ano ko, yung mga ginagawa ko pang iba, yun, medyo may 1,000 na ako by the end of the year na na puwedeng mag-follow, and who knows kung ano yung puwedeng mangyari, with that, 'di ba? So, at least hindi ako mag-start by then. Um, yeah, so that's it. Um, expect just a recap, expect na yung mga vlog natin hindi talaga necessarily, everyday sunod-sunod na nagvi-video ako everyday. So, may mga times talaga na I have to take a break for my mental health then, or physical health maybe. And, gagamitin ko yung mga naka-save ko na video. Pero expect one thing, na puwede niyong expect is mayroon pa rin akong i-upload everyday. So, I will make it a point na talagang, araw-araw pa rin, kasi yun talaga yung goal natin, makapag-upload. Hindi naman talaga makapag-video everyday. Um Sana magawa pa rin, sana healthy tayo all throughout the week, all throughout the year, na magawa pa rin 'yun. But, the main goal is upload, to make sure that there is an upload every day for the entire year. And aside from that, gusto rin natin, by the way, meron uling ano, nagroronda ulit yung pulis. Aside from that, yung yung ginagawa natin is, nag-aano rin tayo, nagta-try tayong um, mag-build din ng something, sarili nating, style na hindi pa nakikita ng ano, parang wala pang masyadong, available na, parang style ng vlogging, um na available sa Philippines. Wala pa rin international ako nakikita, eh. Pero siyempre hindi naman gano'n kalawak yung scope ko, yung visibility ko, into those things. Even if nagre-research tayo, siyempre hindi naman available lahat ng creations, sa sa in terms of vlog, na siguro hindi ko na-o-observe yung iba, or hindi show up sa feed ko. Pero so far, wala talaga ako nakikita sa Philippines ng gano'ng klase ng style, wherein more leaning into art, more leaning into, um, art and design when it comes to framing, when it comes to the aesthetic ng ano, ng video. Not necessarily editing, ha, 'yun lang the way na pinipresent yung video, kahit walang edit. Na hindi nagdedepende sa gimmick, or hindi nagdedepende sa mga prank, yung mga gano'n, but more of, serious na lifestyle, but also mayroong naitulong, medyo inspirational. Yun yung gusto ko na
makapag-inspire din ako sa mga tao. Kasi, yun na rin talaga yung ano, yung medyo may touch point ako na mayroon akong mayroon akong mga naano rin na natutulungan din ng mga na mga, workmate before, na natuturuan din. And right now sa thumbnail game pa lang natin, sa way pa lang na ginagawa yung thumbnail, medyo may mga nag-aano na, nagtatanong na kung papaano ginagawa yung thumbnail, or parang ano yung process ko paggagawa ng thumbnail, and kung ano yung app na ginagamit. So, dun pa lang, mayroon ng ibang nagvo-vlog na gusto ding gusto ring kumbaga i-upgrade yung ginagawa nila. So, dahil pa lang sa thumbnail game pa lang. So, basically, yun yung unang I think napansin niyo or mapapansin niyo sa vlog ko. And also, yun, as time goes by, mag-i-improve pa yung ibang mga elements, but for now yun yung ano natin, yun yung unang-unang mapapansin niyo. Kasi yun naman talaga yung unang makikita niyo, eh, puro thumbnails talaga, array of thumbnails. So, ilang kasi siyempre ang mentality ko is 365 na vlogs 'yan within this year, and ano ba yung unang makikita ng mga tao, yung list, yung thumbnails, tapos kasunod nun yung title. So, siguro yung title, medyo kinakapa ko pa. Um, Ita-try nating i-improve pa yun over time. After that, yung mga content naman, actually maraming elements sa content, eh. Pero right now, somehow sinasabay ko na rin, siyempre hindi ko naman ini-stop yun. Nag-e-experiment na rin tayo. Pero siyempre yung title game, siyempre mag-i-improve pa yan, onwards. Pero yun, so expect na medyo medyo yung content natin magfo-focus talaga sa inspirational stuff na, hindi ako hindi not necessarily magtuturo ako, magkukuwento ako, magdi-discuss ako ng mga stuff. Also mag-i-involve ako ng mga things na nangyayari rin behind the scenes, things na nangyayari sa life ko, yung mga regular lang. Like yung next na i-upload ko siguro yung pagbibiyahe ko ng Gusol, yung gano'n lang. Hindi ako magsasalita dun na parang ganito, hindi ako nakaharap sa camera. Bini-video ko lang talaga yung isa sa favorite na scene ko, during those days na ginagawa ko yun. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nagbibiyahe lang siya sa bangka lang, pero makikita mo yung scene kung gaano kaganda yung dagat. So yun, um, yun lang. Siguro, meron lang akong voice over na konti or half lang siguro gano'n, about dun sa mga ano rin, dun sa mga tao na gusto kong pasalamatan. So, yung mga gano'n na, na, different than this setup. Pero at the same time, tayo sa theme na, um, yung story ng mga ko, yung mga story kung papaano, kasi right now parang hindi ko na puwedeng ikuwento, yung days kung papaano ako nag-ano, eh, nag-work from home, kung papaano ako dumating sa point na at some time talagang nag-aano tayo, um, nag, ah, six figure tayo na income on a monthly basis, yung gano'n. Right now um, balik ako sa seven figures, pero of course nasa upper bracket tayo ng seven figures, ng monthly. Ano pa lang, so work from home pa lang yung pinag-uusapan natin dito, hindi pa yung business, yung ibang business. So yun, mahaba-habang journey yun kasi, more than 2 years na ako nandun, eh. So nagkaroon ng client, nag-stack up na ng client ng iba't ibang client in a month, nawalan ng client, tapos ngayon nag-ano na, stack up ulit ng iba't ibang client. So, basically,
yung journey na yun hindi ko na nai-share sa inyo, which I really am passionate about sharing those kasi gusto ko rin sanang ma-explore ng mga tao from Quezon yun, and also kayo na, nagfo-follow, naka-subscribe na, or even if kayo ngayon pa lang kayo nakapasok sa ano, sa sa channel ko, gusto ko ring i-share yung mga gano'ng bagay kasi siyempre nakakapag, ah, ili ah, alleviate yun ng ano, sorry, alleviate or elevate, kasi may alleviate na word. Um, para nakakapag-elevate yun ng ano, ng, ng katayuan din sa buhay kahit papaano, 'di ba, nakakaangat ng konti. And kapag gano'n na yung sitwasyon siyempre nakakapag-produce pa kayo ng more, eh. Like ako ngayon tuwing tuwing gano'n, um, nakakapag-explore ako ng mga puwede ko pang gawin na other business, mga spin-off. Unlike yung talagang wala akong, masyadong funds, siyempre, survival yung nasa utak mo. So those are two different things. And, hindi ko na nai-share yung ano, yung process na, sobrang haba and ang dami ng mga nuances din dun. Um, so this time medyo bigger na yung ano, yung goal natin. We're talking about, global expansion, national, expansion, ng business. So, hindi na siya something na gusto kong itabi pa, gawin pang quiet. Gusto kong i-share sa mga tao. Hindi pag-iibang, pero parang something na sana may mapulot kayo, sana kahit kahit hindi na lang yung mga lessons din, kahit konti lang ng lesson, but to inspire din na eto possible, eto kaya niyong gawin. And at the same time, gusto kong makamit ng mga tao na, in the future na na-inspired ko rin. Gusto ko siyempreng makamit ng mga tao and makapag-collaborate din. Actually yun yung pinakang, isa sa mga top na result na gusto kong makuha is, at the end of the year, may mga taong mag-a-approach sa'kin hopefully, na, yun yung hope ko na mag-a-approach and, gawin natin 'to or tulungan niyo ako dito kasi meron akong ginagawa hindi ko kaya on my own. Tulungan niyo ako and then magko-collaborate kami sa business, magko-collaborate kami kung ano man yung, project na gusto nilang i-execute and magagawa namin, help with me helping them, or helping you kung meron kayong mga project na gustong, gawin. And, gagawin din natin sometimes yung mga video kung papaano i-ve-vet yung mga ano, o vetting, kumbaga kung papaano pag-aaralan, kung papaano ifi-filter yung mga project din para hindi hindi tayo, talon lang ng talon or sunggab lang ng sunggab sa kung ano yung, sasabihin na may income potential kasi hindi naman lahat 'yan magiging successful. Hindi naman 'yan lahat lalaki into a level na, magiging rewarding. So, hindi rin lahat 'yan magiging rewarding sa una, or even sa huli. So, there are different dynamics sa lahat ng 'yan, and 'yun yung mga siguro puwede natin pag-aralan in the future in terms of ganitong discussion. But at the same time, um, ayaw kong maging sarado lang tayo sa ganitong discussion na nagsasalita ako tapos nakaharap ako na parang nagtuturo ako. So, may lifestyle din. Kasi, yung discussion ano lang 'yan, eh, maliit na part lang 'yan nung process I mean nung discovery, nung journey. So, marami talaga more on, lifestyle behind the scenes. So, yun pa yung gusto kong i-share sa inyo. It's just that right now, itong discussions na 'to, dini-discuss kasi natin yung behind the scenes din. So, yun, kaya nagiging part din siya talaga. Pero yun, um, yeah, do expect more from our vlog. Do expect na, marami kayong matututunan. Do expect na I'm committing myself para
makapag-improve tayo over time, and also, at the same time may mapulot kayo na makakatulong din sa inyo in terms of vlogging, in terms of business, and in terms of the things that, you want to improve in your life. Hopefully may maitulong ako, and hopefully, um, 'yun makapag-drive tayo ng consistency, within this journey, and also, um, I want to remind everyone that, um, nasa ano pa lang tayo, nasa, 9th vlog pa lang tayo. We are in a journey of creating, um, 365 vlogs for the entire year. That means we are going to upload, 365 vlogs. That's one vlog per day that will be uploaded, and um, I want every one of you, to be part of the journey. It's not just random vlogs. We're not just gonna do pranks. Siguro, as an icebreaker, we can do that one time. Just an exception, but necessarily we're not gonna depend on gimmick. We're not gonna depend on, things na existing na sa vlogging space sa Pilipinas. We are trying to create our own. We are trying to find our own style sa pagvo-vlog, and basically, um, during this journey, I want you guys to be part of what I'm doing, every day. Um, so please do subscribe. Please do like this video as well. Don't forget, please, I appreciate na, nila-like din ninyo yung videos, and also comment down kung ano yung gusto nyong makita sa mga, vlogs natin, sa mga future vlogs, yung mga topic na gusto nyong ma-discuss ko. Any questions that you have, please do put it, on the comment. And we're trying to do good things, ngayong year na 'to. We're trying to, go big, this year, and I want you all to be part of what I'm doing. And yeah, let's see each other tomorrow in another vlog. And every one of you, have a good day, and hopefully mayroon na tayong, name for our community soon. Hindi ko pa lang hindi ko Marami akong names na naisip, pero right now, hindi ko pa ma-disclose. 'Yun, pero definitely hindi kapaa. So, what's up mga kapaa, welcome to my vlog, hindi gano'n. Um, since we're trying to do something more serious, um, more, like, for ano rin, for, dun din sa mga kasi right now yung mostly ng mga audience ko is millennials, mostly are mga ano rin, mga friends ko rin, mga nasa, age bracket ko. So what I have right now is something na, I mean, people, a community na, more on may mga work na rin, may mga, ginagawa na rin sa buhay, and most of them are actually very, very good at what they do. So yeah, we're trying to do, something serious and something that would really help us, yun nga, as I mentioned earlier, elevate yung life ko and life din ninyo, as, fellow na nagle-learn from this vlog, as I learn through the journey as well. I hope you do so as well. So yeah, thank you again, and that's it. Bye.